Sa mga future home buyers natin na naghahanap ng property dito sa Tansa, Cavite, particularly dito sa Barangay Amaya. So ito yung ma-offer namin sa inyo, yung Istana Phase C. May lot area to na 44 square meter at floor area na 58 square meter. Provision for 3 bedrooms, 2 toilet and bath at may space ka para sa parking ng kotse mo. So ano pa hinintay natin? Let's unlock your dream home. My name is Jesse Espelenbergo and welcome to another home tour. So today, papakita ko sa inyo itong unit namin dito sa Tansa, Cavite, yung Istana Phase C. So may mga available units pa po tayo dito sa Phase C, yung mga naghahanap pa ng unit dito. Meron pa po kaming o-offer sa inyo. So ito nga po yung bare unit po siya upon turnover. So pansin nyo, ito yung model unit natin. Mamaya papakita ko sa inyo to. Ang actual turnover nito is bare finish po. So nasa sa inyo na po kung papalagyan nyo siya ng ilang kwarto kung gusto nyo maximum na 3 bedrooms, kasya-kasya yan. So start ko na yung tour natin dito sa Istana Phase C. So ito yung actual turnover natin for the Istana Phase C. This is 44 square meter na lot area. So malaki space niya. So kasya-kasya isang sedan dito or yung mga Wigo. Kasya-kasya yan dito sa parking space. Ito at ang kagandahan dito sa unit na to. Partially covered yung magiging kotse mo. So katulad dito may motor, di ba? Kung mga motor naman yung sasakyan mo, covered na covered yan. Hindi yan mainitan, hindi yan maarawan. At syempre, hindi yan maulanan kasi nga partially covered yan. So, upon turnover mo, so lalagyan mo na nga lang siya ng bako dito sa gilid at yung pinaka-gate mo sa area na to. So, nasa sa inyo na rin kung gusto mong i-cover pa yan, lagyan ng bubong sa area na to para fully covered yung magiging sasakyan mo. Pwede yan. So, tuloy na tayo sa loob. So, sa actual turnover natin, ito po yung marireceive ninyo. Naka-metal, flash metal door po siya. Ito yung pinakapintuan na so na matibay siya, yung hamba natin. Ganun din, gawa rin siya sa baka. So the actual turnover is this one po. So bare finish po siya. So makapansin nyo naman, di ba, maluwag or malapad yung space natin dito sa Istana Phase C. Ang pagkagawa ng bahay na to is conventional. So naka po tayo, hollow blocks tayo at may mga poste tayo. So di ba, napakatibay na bahay. May poste tayo, may mga biga tayo at naka-metal deck tayo kung mapapansin nyo. So mataas yung ceiling natin. Napakaganda. So dito naman sa unahan na side, so ito yung magiging living space mo. Ang ganda rin ng mga bintana nila dito. Yung bintana nila dito, naka-metal encasement siya. So ganun yung open niya. Pasok lahat ng hangin. Naka-grills na rin siya. So pwedeng padagdagan mo na lang yan para lumit yung mga butas. Pwede yan. So moving here, sa side na to, ito naman yung ating staircase. So staircase natin, yung frame niya, gawa siya sa bakal. At ang mga apakan niya naman ay buhos o gawa siya sa semento. So pwede niya, lalagyan mo na lang ng mga vinyl yan. Mamaya pakita ko sa inyo sa model unit kung anong ginawa nila sa unit na ganito at kung paano nila napaganda ang unit na to. So moving here, sa kabilang side, yung pinaka-kitchen mo. So sa kitchen mo, ito na po ang actual turnover na to. Nasa side na to kung papatiles mo na lang itong unit na to. Or kung gusto mo, extend to hanggang likod para mapalaki pa yung kitchen mo, dining space as well as the living space. So usually ginagawa nga nila, tinatanggalan nila area na to. Then meron naman tayong biga dyan. So pwede mo tanggalin itong wall na to para mapalaki mo pa yung pinaka-kitchen mo. So pwede ka na lang ilagay ng bar mo dito, di ba? Gandang idea. Hindi ka idea kung ano pwede mo gawin dito. So mapapalaki mo na yung space na to. So mas malaki na siya, di ba? So hanggang dito po yung unit natin. Kung 44 square meter yung makukuha yung unit. So ganyan po siya. Pwede nyo i-extend yung bahay nyo hanggang dito. Malagyan mo na lang ng bubong to. Siyempre, di ba? So ang laki na ng magiging kitchen mo. So di ba? Ganda. Abangan nyo rin hanggang dulo or samahan nyo kami hanggang dulo ng video na to para makita nyo rin yung presyo kung gaano kababa ang down payment na itong bahay na to. At siyempre, for 5,000 pesos lang marireserve mo na itong bahay na to. So moving on, dito tayo sa ating toilet and bath. So, itong bahay na to is 2 toilet and bath na to. So, ito po yung nasa babang part. So, ang pan turnover, rough finish po siya katulad nito. But lalagyan din nila ito ng, ng toilet with water closet as well as wall hang lavatory. So, di lang nila nilagay dito. Pero pan turnover, lalagay nila yon. Ang mga pinakapintuan mo dito is PVC na. Yan, ang hamba niya is PVC. So, iwas siya sa bulok. So, kagandahan nito, ikaw ang makakapili
pag bare unit yung kukunin mo unit katulad nito. Bare unit na pan turnover, so nasa sa inyo na yung pagko-customize, anong tiles yung gusto mo, anong kulay yung gusto mo, lahat yun masusunod. So, punta na tayo sa taas, papakita ko sa inyo yung second floor kung gaano kalaki ang second floor nito. So, tara! So, moving here sa ating second floor. So, diba napansin nyo naman, ang ganda ng ating staircase. Maiksi siya, pero hindi siya ganun katarik. At syempre, malapad naman yung space nito para if ever may makakasalubong ka, okay na okay siya, di kayo mahihirapan. So, dito sa taas, yan, napansin nyo na, kung makikita mo na kung gaano kalaki itong space na to. Diba? Napakalaki ng space na to. So, napansin nyo naman, diba? Kasyang-kasya dito ang 3 bedrooms. Kung gusto mo 3 bedrooms, kasyang-kasya yan dito. So, napansin nyo naman yung ceiling. Ang taas ng ceiling natin. So, pag ganun yung design nila, katulad nito, ganito niya rin po mata-turnover yung pinaka-unit ninyo. Mataas yung ceiling na to. So, nasa sa inyo na kung gusto nyo i-maximize itong bahay na to. For example, yan po, may mga biga po tayo, di ba? Tsaka mga poste, pwede nyo palagyan ng bakal, pwede nyo palagyan ng attic style room sa taas. So yan, binibigyan ko na kayo ng idea kung anong pwede mong gawin sa room na to. So dito nga, kung gusto mong 3 bedrooms, isa dito sa gitna, isa sa dulo, at isa sa unahan. Pero mamaya sa module unit, dalawa yung ginawa nila, pero malalaking room yon. So ito nga po, para bigyan ko yung idea kung ano yung tsura niya. Tapos, punta muna tayo dito. Ito yung toilet and bath natin dito sa second floor. So, almost same size lang siya doon nasa baba. So, di ba, napakaganda niya. Hindi ka na mahihirapan pa pag tuwing gabi, gusto mo mag-wiwi. Hindi ka na bababa pala sa baba para lang mag-CR, di ba? So, yung kagandahan dito. At ang maganda dito, low down payment lang to. So mamaya after nitong tour natin dito sa second floor at saka sa model unit, papakita ko sa inyo kung gaano kaganda ang presyo ng bahay na to. So yun, nakita nyo unahan. Ito yung pinakaunahan niya. Meron tayong owning type dito na metal encased na window as well as metal encasement window sa kabilang side. So diba, maliwanag pa rin ito. So ngayon po, punta na tayo sa model unit natin. Papakita ko sa inyo kung gaano kaganda ang unit na to pag painted na siya at may mga gamit. So tara! So yan, dito na po tayo sa model unit natin, yung katabing unit lang. So ito na po yung model unit. End unit na lang siya as well. So mapapansin nyo, may space siya. Hindi ba natisod na naman ako? Dito sa side na to, yan, may space siya. May space siya dito sa gilid. So kung end unit yung makukuha mo or corner lot, siguro pag corner lot, mas malaki po yung space natin. Tsaka ang kagadahan pag end unit or corner lot, may mga bintana ka sa gilid. So yan ang kagadahan pag corner unit. Compare natin sa inner unit, may mga bintana siya sa gilid. So, tuloy na tayo dito sa ating model unit. So, pakita ko na sa inyo to. So, yan. So, ito na yung actual natin dito sa ating model unit. So, napansin nyo naman, di ba? Mas maluwag siyang tignan. Di ba? So, ang ganda. Masarap na feeling pag ganitong style yung bahay mo. Parang boho style yung ginawa nila dito or yung team nila sa ating model unit. So, ito nga yung pinaka-living space natin. Ang ganda niya. Yung pinaka-tiles na ginamit nila dito is ceramic style siya na yung parang kahoy na design. So, ganda niya, di ba? Tapos dito, pwede mo lagay nga yung TV sa area na to. Pag pwede rin, gawin mo storage space ang area na yan. Tapos moving here sa ating dining space. So, ang ganda ng dining space natin. So, round table yung nilagay nila. Nandito na nga rin yung kitchen sa area na to. Nilagay nila ng tiles. Tapos, naglagay sila ng base cabinet sa baba. So, sa likod, wala naman sila masyadong ginawa. Open lang din siya. So, hindi na nila masyadong in-upgrade pa. Pero ito naman, yung ating toilet and bath. Yan po yung toilet and bath natin. So, yan. Napansin niyo naman po, di ba? Nilagyan na nila ng tiles. Tapos, malaki pa po yung space niya para sa shower area as well as sa toilet and laboratory. So, yun naman po yung ceiling niya. Yan, nilagyan na nila ng ceiling. So, di ba, ang ganda ng comfort room natin dito ng pagka-design nila. So, akyat naman tayo sa taas. Pakita ko sa inyo kung anong ginawa nila sa second floor. So, moving here sa ating staircase, so napansin nyo, di ba? Ang ganda, nilagyan na lang nila nung vinyl tiles yung pinaka-step niya. Tapos, nilagyan na anti-slip. Siyempre, para hindi madulas sa mga bababa at akyat. So, ang ganda pa rin yan, di ba? Maliwanag pa rin. So, maglalagyan nila ilaw na katulad niyan. Tapos, usually kasi, di ba, ikine-close yung gilid nito.
Kaya medyo madilim pag ganitong umaga, pero may ilaw naman na mailalagay. So yan, moving here dito sa pinaka 2 bedrooms pala ang ginawa nila dito. So malalaki yung bedroom. Ito yung master bedroom. Mamaya ko na ito papakita sa inyo. Unahin ko na itong ating pinakaunahan na part ng bahay. So ganda ng ginawa nila, di ba? So meron dalawang bed para sa mga chikiring mo. Kung parehas babae or parehas lalaki. Perfect tong kwarto na to para sa kanila. So nilagyan ng ngalan nila na ceiling sa side na to. Tapos ang ganda rin ang ginawa nila sa side na to. So may space ka dito para sa malalaking cabinet. So floor to ceiling na cabinet siya. So ang haba nito, ang dami mong malalagay dito ng mga damit. Siyempre, di ba? Tapos may space ka pa nga dito para lagyan ng mga books or mga abubot ng mga anak mo sa area na yun. So punta na tayo dito sa ating master bedroom. So dito sa master bedroom, ang laki rin ng space. Kasya-kasya ang queen size na higaan dito. At syempre, luwag ng space natin kabilaan. At makikita mo, di ba, may nilagay din sila dito malaking cabinet sa area na to. Almost floor to ceiling na cabinet ang nilagay nila dito. Kabilaan, meron tayong design na nilagyan sa gilid. At syempre, dito naman sa side na to, mapansin nyo, ang maluwag pa yung space dito. Pwede ka malagay dito ng vanity area mo pa sa area na yan. Tapos, punta na tayo dito sa toilet and bath natin dito sa second floor. Same size nga lang din siya nung nasa baba. So, ang ganda lang din ang ginawa nila. Nilagyan nila ceramic tiles from floor to ceiling. Naglagay ng ceiling. At syempre, ang ganda nung ginamit nila dito ng mga accessories. So, punta naman tayo dun sa part na gusto mong malaman. Sir Justin, sobrang interested ako sa bahay na yan. Magkano ba ang presyo niyan? Magkano ba ang down payment ko? At ano ba ang required income para ma-bail ang bahay na to? So, doon na tayo sa price na gusto mong malaman. So, flash ko na lang po siya sa screen. Screenshot nyo na lang po para meron kayong copy ng presyo ng bahay na to. Ayan, I hope na gusto mo yung house tour natin dito sa Istana Phase C. So kung may question kayo about this beautiful property, kontakin nyo lang kami. At kung may mga tanong kayo kung ikaw ay isang locally employed or isa kang OFW, click mo lang yung pinakaunang link dyan sa description sa baba. Dediretso na yan sa aming Facebook Messenger. Pwede nyo na kami kontakin kung may mga question kayo about this property. At nakita nyo na yung presyo, diba? I hope na screenshot mo yan at para may copy ka kung magkano yung presyo ng bahay na to. Ayan, I hope you like this video. If you like this video, please leave a like, share this video, and subscribe to my channel. And we're also on other social media like Facebook, Instagram, and TikTok. Thank you so much for watching and see you on the next one.